bawat isa. At dahil po, batang-bata pa po ang 2025, 12 araw pa lang po ang ating pong nararanasan. Ang pag-uusapan po natin, ito po, what God has in store for you in 2025. Yan. Maganda po yan na malaman natin ano ba yung nakahanda. At least, ngayong 2025. Di po ba? Ako po kasi interesado po ako kung ano po yung inaasahan ko sa mga darating na araw. Hindi po tayo nanguhula, hindi tayo nanguhula, pero sinasabi po ng Bible yan. According to the Word of God, what God has in store for us this 2025. And of course, alam naman natin, magagandang bagay. Kasi ang sabi po ng Bible, every good and perfect things come from above. Sabi po ng Bible. Lahat daw po ng bagay na mabuti, mainam, at hindi makakasama sa iyo, ay galing po sa ating Ama sa Langit. Amen? Nasa Bible po yun, walang masama na nangyayari at nanggagaling sa Diyos. So, alam na natin, yun po ang dapat mangyari. Pero bakit nga po? Bakit hindi nangyayari yung magandang mangyayari? Kasi meron po tayong 3 dangerous enemies. Again, galing po ito sa Bible. Maganda ang plano ng Diyos, pero ang tanong, why it never happens? Bakit most of the time, ang nakikita mo sa mga tao, pangit ang nangyayari? Okay, kasi meron pong 3 na dangerous enemies. Number 1, ang sabi ng Bible, your number 1 enemy is the world. Sa Tagalog, sanlibutan. Kaya pag kayo po'y nagbabasa ng Bible at nababasa nyo doon yung sanlibutan, yan po ay kaaway ng harian ng Diyos. Sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Yung kabarkada mo. Alright? Kaya hindi mangyayari ang magaganda sa buhay mo this year kasi meron kang mga taga-sanlibutan na mga kaibigan, mga pleasures, relationships, wrong relationships, pursuit of material things. Yan po yung sanlibutan. Yan yung number 1 na kaaway ng Diyos. Kaya ang sabi po ng Bible, ang sino mang nagmamahal sa mga bagay sa sanlibutang ito. Nabasa niyo po ba yan? So yun ang una mong kalaban. That's the first of the dangerous enemy. Pangalawa, natawag ng Bible na devil. May devil talaga. Meron po talagang demonyo. Yan po ang pangalawa sa dangerous nating kalaban. Pero walang kwenta yung number 1 and number 2. Ang pinakadelikadong kalaban ng isang tao ay yung pangatlo, yung sarili mo. Hindi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan si Satanas, ikaw lang, sapat na. Alam mo ba na ang pinakamatinding kalaban ni Pastor Rudy para sumama ang buhay ko, Satanas. Sarili ko talaga. Right? Kaya dinidisiplina natin ang sarili natin, tinuturuan natin ang sarili natin. Right? Tinuturuan mo sumunod sa Diyos. Kaya nga meron kang magulang, alam mo, kaya nga meron kang tatay, may nanay, para turuan ka na magagandang ugali. Kasi ang sisira sa iyo, yung sarili mong masasamang ugali. Kaya nga may simbahan. Kaya meron ng Bible. Right? Kaya kami pastor, kaya kami cell leader. Kasi ang pinakamasama mong ugali ang papatay sa lahat ng plano ng Diyos. Mabuti na lang po, meron pong verse na ganito. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, I have come. Kaya nga may Pasko, di ba? Kaya nga tinatawag natin na every December we celebrate Christmas kasi that was the time that the Savior of the world have come. Savior. Ise-save ka sa sanlibutan. Ise-save ka sa demonyo. Ise-save ka sa sarili mo. Kaya ang sabi ni Lord, kahit may labanan, may kalaban ka, kalaban mo ang sanlibutan, kalaban mo si Satanas, kalaban mo sarili mo, pero ang sabi niya, I have come. Pag sinabing born again, kapag naririnig niyo po yung salitang born again, hindi po ibig sabihin ikaw ay may membership sa isang simbahan. Hindi ka member ng dulos. Ang ibig sabihin ng born again, dumating si Jesus sa buhay mo. Ako po, 1989, Jesus came
in my life. At bakit po siya dumating? So that you might have life. Sabihin nga natin, life. Many people, they don't know how to make life. They're just living. Yang katabi mo, pag yan ay wala talagang Jesus, walang salita ng Diyos sa buhay niya, hindi siya totoong nabubuhay. Right? Nag-e-exist lang siya. Parang katulad ka lang ng halaman. Ang halaman po, mihinga. Pero it doesn't have life. Si Jesus po, hindi nagpunta dito sa lupa para sa halaman. Hindi nagpunta si Jesus dito sa lupa para sa aso, para sa pusa. Right? Kasi yung life na sinasabi dyan, hindi katulad ng buhay ng halaman, ng isda, ng ibon. Yung life is in all its fullness. Right? Yun po yung ibig sabihin ng born again. Kahit magulo sa daigdig, kahit maraming masasamang tao, kahit marami kang masamang kaibigan, kahit may demonyo pa, right? Kahit masama ang ugali mo, kahit ikaw ay makasalanan, dumating si Jesus so that you may be saved, so that you may have life. At hindi lang life, kundi life to the full. Yun talagang buhay na kasagasagana, buhay na kasiyasiya, maximum. Katulad po ng cellphone nyo. Yung cellphone po ba ninyo, nagagamit ninyo to the full? Hindi. Ako po, may cellphone ako, pero ang nagagamit ko po rito, mga 20% lang. Yung cellphone ko. Ito pong cellphone na to, ginawa po ni Steve Jobs so that you can enjoy your cellphone. Tama? Pero unfortunately, I'm not using this cellphone to the full. Nagagamit ko lang po ito 30%. Sayang, mahal-mahal pa naman. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka rin. Sayang. Sabihin mo sa katabi mo, sayang. Hindi mo na-enjoy to the full. Bakit ka nilikha ng Diyos? Kaya nga pag-uusapan po natin, paano mo ma-enjoy ang 2025 to the full? Again, may kalaban ha. May kalaban. Sanlibutan, demonyo. Bakit pag nababanggit ko demonyo, tumitingin ka sa katabi mo? At pangatlo, your worst enemy is yourself. Alright? Hindi kayo kalaban ko ha. Hindi si Satanas ang kalaban ko. Ang kalaban ko, sarili ko talaga. Ama? Because at the end of the day, it's always stops here. I will make the decisions for my life, for my family. You cannot make decisions for me. Ako talaga yon. Kaya mabuti na lang, meron pong verse that I have come. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Amen. So ano ba ginawa ng Panginoon? Bakit ba ganun siya? Kaya nga may Pasko, di ba? Kaya po may Pasko at hindi lang ho Pasko. Sa bandang April, aalalahanin na naman po natin na siya po'y namatay. At hindi lang po natin aalalahanin na siya'y namatay, kundi siya po'y muling nabuhay. Alam niyo si Pastor Rudy, hindi po ako na-born again dahil nakakita ako ng himala. Hindi po ako na-born again. Hindi nagbago ang buhay ko dahil nakakita ako ng patay na nabuhay. No? Hindi po ako na-born again. Hindi nagbago ang buhay ko dahil nakakita ako ng isang lumpo na biglang nakalakad. No? Ako po ay nakakilala sa Panginoon dahil nalaman ko, nabasa ko sa Bible at naniwala ako na si Jesus po ay namatay sa krus para sa akin. Namatay po siya 3 araw, pero pagkaraan ng 3 araw, He rose again from the dead. That's the reason. Alright? That's the reason, mga kapatid. Kaya hindi po ako apektado ng himala o walang himala. Yung ibang mga tao, ang gusto lagi nakakakita ng himala para magsimba. Yung ibang tao, hingi ng answered prayer. Si Pastor Rudy po, hindi ako apektado ng prayer na hindi sinasagot at sinasagot. Wala po sa akin yon. Bakit po? Kasi 35 years ago, naniwala po ako na ang Panginoong Jesus ay pumunta ng lupa. Namatay po siya sa krus para sa akin. Diligtas niya ako sa aking mga kasalanan. At dahil doon, namatay po siya. Dahil sa akin, namatay po siya. At pagkaraan ng 3 araw,
Hindi po siya napigilan ng libingan at nabuhay siya pong maguli. That's the reason why I surrender my life to Jesus. Kasi walang ibang ganun. Walang iba. Wala pong ibang nagsasabi na Savior na namatay at muling nabuhay. Siya lang yun. Amen. So I don't know about you. Hindi ko po alam kung ano kayo. Pero kaya po alam ko what Jesus did for me. What did He accomplish for me? Pag-aralan po natin ito. Baka sakaling maintindihan mo. Okay? So my prayer, ang prayer ko po, ipaunawa sa inyo ng Holy Spirit, ano yung ginawa ni Jesus? Para itong 2025, may maganda pong nakahanda para sa atin. Number one, kaya po dumating ang Panginoon, namatay, muling nabuhay, so that we may have new life. Sabihin nga natin sabay-sabay, new life. Bago. Hindi recycle. Hindi katulad ng papel. Ang papel po, dinadala sa junk shop, tapos dadalhin po doon sa milling mill, sa milling factory, dudurugin po yung lumang papel, and then gagawing papel na bago. Hindi ho ganon ang mga born again. Hindi ho ganon. Hindi tayo recycled. Tayo po ay binago mula sa wala at binigyan ka ng bagong kalikasan. Yung luma mong kalikasan na palamura, mainitin ang ulo, mahilig sa pornography, mahilig sa alak, sa sigarilyo, mahilig makipag-sex. Wala na po yun. Kaya po dumating si Jesus para bigyan ka ng totoong buhay. Sabihin nga natin, totoong buhay. Alright? Ibig sabihin, everything that I've done wrong is completely wiped out. Lahat ng ginawa kong kasalanan, malaki, maliit, 35 years na kasalanan, binura po yan. Di ba, pag kayo po nag-a-apply sa trabaho, kasabihin sa inyo ng employer nyo, okay, kuha ka ng police clearance, kuha ka ng NBI clearance. Kasi po sa NBI clearance, saka sa police clearance, makikita doon kung kayo po ay may krimen na ginawa ng nakaraan. Naka-record po yan. Ako po, madalas dyan ako nagkakaproblema kasi marami po akong record. So, minsan lumalabas pag ako po yung nag-a-apply ng NBI clearance, minsan lumalabas doon yung mga kaso ko na matagal na nangyari, mga 40 years ago, ganon. So, problema talaga yun, di ba? So, kailangan mo pa ng paliwanag, bla 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 bla. Alam nyo ba, ang sino mang sumasampalataya kay Jesus, lahat ng kasalanan mo nung nakaraan, binura na po yun. Walang record. Ang tawag sa'yo, born again. Amen. Hindi kayong pasimba-simba. Magsisimba, pagkasimba, maninigarilyo. Pagkasimba, magpo-pornography. Magsisimba, tas magmumura. Magsisimba, magnanakaw. Magsisimba ka, tas makikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Hindi ho ganun yun. Kaya po dumating si Jesus sa buhay, dito sa daigdig na to, at sa buhay mo, so that you may have new life. Ang tawag po dyan sa theology, kung kayo po ako po ay nag-aral sa Bible School at nagturo po ako po ay professor, naging professor po ako sa Bible School, tinuturo ko po yan sa theology. Ang tawag po dyan, doctrine of justification. Ang ibig sabihin po ng doctrine ng justification, doktrina po yan, nasa Bible, tinuturo po yan, na hindi ka nagkasala as far as God is concerned. Hello? Hindi mo yun magagawa sa sarili mo. Kahit ano gawin mo, ang kasalanan mo hindi mabubura. Mabubura lang ang kasalanan mo dahil sa ginawa ni Jesus. Sabihin mo nga, dahil sa ginawa ni Jesus. Pero kahit ano gawin mo, kahit ako nagkursilyo po ako, nagpipinitensya po ako pag mahal na araw. Nung bago po ako maging Christian, nagpipinitensya po ako pag mahal na araw. Pagkatapos ng penitensya, inuman na. Pagkatapos ng penitensya, sugal. Diba? Ganun. Wala ho yun. Wala yun. Nasa ilalim ka pa rin ng kasalanan at kapangyarihan niya. Makapangyarihan ng kasalanan eh. Kapatid, alam mo ba yun? That sin is powerful. Kaya maraming mga addict hindi makaalis sa addiction.
Kaya maraming mga nagsusugal, hindi makaalis sa sugal. Kasi nasa kapangyarihan. Homosexuality, yung mga bakla, mga tomboy. Naku po, grabe, ang lakas niyan. Hindi mo kaya yan, kapatid. Hindi mo talaga kaya yan. Pero sabi ni Jesus, I have come so that you may have life. Life to the full. Ibig sabihin ng life to the full, the life that God has intended for you and me. Yung buhay na gusto talaga ng Diyos. Hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto mo. Karamihan ng gusto mo, magpapalungkot sa'yo. Karamihan ng plano mo, magpapalungkot sa'yo. Karamihan ng plano mo, makakasakit ng kapwa mo. Karamihan ng plano mo, puro pang sarili mo. Pero what God has planned for you is not only for you, but for the people around you. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang alam ko po, kaya po ako binigyan ng Diyos ng bagong buhay so that I can serve people and to worship God. Nothing more, nothing less. Yun lang ang dahilan, kaya po ako binigyan ng bagong buhay para maglingkod sa tao at sumamba sa Diyos. Kaya nga malinaw po sa Galatia Kapitulo 5 ang mga palatandaan ng totoong may new life. Okay? Gusto niyo bang malaman kung sino ang totoong may new life? Nakasulat po sa Bible. Ang sabi, ito yung palatandaan ng mga hindi nagbabago, mga wala pa kay Kristo. Or dapat nating alisin kung totoong na kay Kristo na po kayo. Kasi may palatandaan daw yung acts of the flesh. Galatia Kapitulo 5, ano sabi? The acts of the flesh. Alam naman natin, yung flesh kalaban ng spirit, tama? Kalaban po ng Espiritu ng Diyos itong sarili mo. Kaya nga sabi ko, uulitin ko, your worst enemy is yourself. Hindi si Satanas, ha? Hindi yung ibang tao kalaban mo. Your worst enemy so that the plan of God will not happen is yourself. Bakit po? Ito kasi yan, ikaw yan. Okay? Ano ginagawa ng isang tao na sumusunod pa sa sarili niya, hindi sa Diyos? Sabi niya, number 1, sexual immorality. Kaya kung sino po rito, yung kayo po yung nagli-live-in, hindi pa po kayo nagpapakasal, punta po kayo sa amin, ikakasal ko po kayo. Kasi kapag nagli-live-in po kayo, ang tawag dyan, sexual immorality. Kasi hindi po pwedeng magsama ang binat at dalaga na parang, ang tawag po ng, I don't know, right? Kung ano sinabi ng Diyos 2,000 years ago, is the same today. Ang tingin po ng Diyos sa isang babae at isang lalaki na nagsasama bilang mag-asawa na hindi kasal ay sexual immorality or pumapatol ka sa hindi mo asawa. Or ang isang babae, kapwa babae, pumapatol kayo sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ang tawag po ng Diyos dyan ay sexual immorality. Pangalawa, impurity. Ibig sabihin, dinudumihan mo yung katawan mo, naglalasing, nagda-drugs, naninigarilyo, nagpo-pornography po kayo, impurity po ang tawag dyan. Pangatlo, debauchery. Ano po yung debauchery? Yung walang habas na pagsasaya, yung mga party-party, yung mga walang katuturan na mga kasayahan. Idolatry, katulad po nung ginawa nila sa Quiapo noong January 9. Tuwing January 9, makikita nyo po yan, yung sinasamba nila yung kahoy. Alright? Yun po yung isang sinasabi ng idolatry. Pero ang idolatry, hindi lang po ito yung meron kang rebulto. Ang ibig sabihin po ng idolatry, pag may inilagay kang isang bagay o tao na mas mataas kaysa kay Jesus, idolatry po yun. Halimbawa, yung asawa mo, mas mahal mo kaysa kay Jesus, idolatry po yun. Yung pera, mas mahalaga sa iyo yung pera kaysa kay Jesus, idolatry po yun. Yung trabaho mo, may trabaho ka, mas mahal na mahal mo yan kaysa sa Panginoon. Idolatry po yun. Alright? Yan po yung mga palatandaan. Witchcraft. Ano yung witchcraft? Baka akala nyo, pangkukulam. Ang witchcraft, hindi ho pangkukulam. Ang witchcraft po na sinasabi po na masama sa mata ng Diyos ay yung manipulation, intimidation, and control. Halimbawa, yung girlfriend. Yung girlfriend, gusto niyang kontrolin yung kanyang boyfriend. Imamanipulate niya yung kanyang boyfriend. Ang tawag po doon,
witchcraft. Alam niyo ba yung mga batang maliliit, marunong na po sila nun? Sino rito may anak ka, 3 years old, magdadrama para ibigay mo sa kanya yung gusto niya? Ano tawag doon? Manipulation. Right? Mananakot. Natakot ka. Kung kayo po ay mayroong boyfriend o girlfriend na tinatakot po kayo para kayo ay sumunod sa kanya, ang tawag po doon, witchcraft. Hello? Kaya dito po, hindi po namin kayo tinatakot para magbigay ng ikapu. Maliwanag po ba? Hindi namin sinasabi rito, magbigay kayo ng inyong ikapu. Dahil pag hindi kayo nagbigay, magagalit sa inyo ang Diyos. Witchcraft po yun. Alright? Tinatakot ko kayo. Kinokontrol ko kayo para magbigay kayo ng pera. Minamanipulate ko kayo para ibigay nyo yung pera. Galing ho yun sa demonyo, hindi ho galing sa Diyos yun. Ang tawag po doon, witchcraft. Para mahalin mo ko, tatakutin kita. Witchcraft po yun. Para ibigin mo ko, imamanipulate kita. Witchcraft po yun. Diba? Para lang sumama ka sa akin, bibigyan kita ng pera. Para lang ikaw ay makuha ko. Witchcraft po yun. Manipulation, intimidation, and control. Hindi ho galing sa Diyos yun. Ano pa sabi? Hatred, yung lagi nagagalit, mabilis magalit. Yan po ay wala na dapat sa isang may new life. Discord, pagbabahabahagi. Jealousy, yung naiinggit ka, nagsiselos ka. Fits of rage. Ano yun? Pag nagalit, nagmumura. Di ba? Yung bigla na lang nagagalit ng napakaliliit na mga dahilan. Yan po ay mga bunga ng sarili mo. Yan yung kalaban mo ngayon 2025. Sabi mo nga sa katabi mo, pwedeng magalit, huwag ka namang magmumura. Sabi mo nga sa katabi mo. Pwedeng magalit. Nagalit ka na nga, ininsulto mo pa. Diba? Selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, paglalasing, orgies, and the like. I warn you, sabi po ng Bible, pinabalaan ko kayo. Those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ang namumuhay ng ganitong buhay ay hindi makakaranas ng benefits from the kingdom of God. Ito po ang totoong pinamumuhay ng mga menu life. Okay? Andiyan pa po ba kayo? Ano yung mga buhay natin? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi mo ma-fake yan. Yan ay bunga ng Holy Spirit. Yan ang dahilan ba't namatay si Jesus sa cross. Yan ang dahilan ba't siya nabuhay maguli. Yan po ang nakikita sa mga taong nagsuko ng buhay kay Jesus. 35 years ago, wala ako niyan. Marunong lang ako magmura, marunong ako magsinungaling, marunong ako badira ng kapwa, punong-puno ako ng galit, ako po ay bastos, ako po ay salbahe, ako po hindi marunong magpatawad, ako ay magagalitin, wala akong pasensya, hindi ako marunong magmahal, wala akong kapayapaan, hindi ako maamo, ako po ay mabagsik. Pero Jesus have come. Nung dumating po siya sa buhay ko, karoon po ako ng new life. At unti-unti, hindi ko sinasabing perfect ako mga kapatid. Okay, huwag kayong magkakamali Hindi ko po sinasabing perfect po ako. I'm still a product in the process. Ako po ay under construction pa rin after 35 years. At kaya lang, nagkaroon po ako ng paunti-unti ng pag-ibig, nagkaroon ako ng kagalakan, nagkaroon ako ng kapayapaan, katyagaan, kaamuan, kabaitan, pagpipigil sa sarili. Dahil yun po ang dahilan kung ba't namatay si Jesus sa cross. Kung bakit itong 2025, I'm excited. Excited ako ngayon 2025. Dahil namatay si Jesus para dyan. Para ikaw ay magkaroon ng magandang buhay. Hello? Para hindi puro struggle buhay mo. Hindi laging lublob ng lublob ka sa kasalanan. Para makaalis ka sa kasalanan. Para makabuhay ka ng talagang malayang malaya. Life to the full. Ang ibig sabihin ng life to the full,
Hindi ka na kontrolado ng mundo. Hindi ka kontrolado ng barkada mo. Hindi ka kontrolado ni Satanas. Hindi ka kontrolado ng sarili mo. You are under the control of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. That's number one. Yun po yung una. Kaya pwede ka talaga mamuhay na maayos ngayong 2025. Kasi yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesus at muli siyang nabuhay. That's powerful. That's number one. Number two, ano po yung ginawa ng Panginoon para sa atin? Hindi lang magkaroon ka ng bagong buhay, kundi abundant life. Sabihin nga natin, abundant life. One more time, abundant life. Pero lilinawin ko lang. Lilinawin ko po. Kasi ang unang pumapasok sa isip ng tao, pag sinabing prosperity and abundance, pera. Hindi ko pera yan. Alright? Yung pera nasa likod niyan. Okay? Nakikinig po ba kayo? Wag po kayo magkakamali. Okay. Dito po sa dulos, tinuturoan namin kayo na hindi kayo magbibigay ng ikapu. Tapos sasabihin mo, Lord, nagbibigay ako ng ikapu. Dapat bumalik sa akin yan, ha? Mali yun. Mali yun. Alright? Kasi, after ka lang sa pera. Kailan nga yung katabi mo, kung mukhang pera. Sabihin mo sa katabi mo, ay, buti na lang, hindi ka mukhang pera. Mukhang dollar ka. Ay, pera pa rin pala yun. Alright? Dito po sa simbahan natin, hindi namin kayo tinuturuan na magbigay kayo at ibabalik sa inyo siksik, liglig at umaapaw. Mali yun. Mali yun. Huwag kayong magtuturo ng ganon. Pinabawal ko po dito sa church na magturo ng ganon. Ang ibig sabihin po ng abundant life, right, at ng prosperous life, ay yung buhay na nagagamit ng Diyos according to His plans and purposes. Kita mo, nagtataka kayo, ba't nagtatides ako? Wala namang bumabalik. Kasi wala naman sa Bible yun. Kaya ka nagtatides, because you love God. Kaya pagpalain ka kay hindi, walang problema sa iyo yun. Ako po, may 3 akong anak. Mula pagkabata niyan, umastos na ako dyan, milyon-milyon. Meron ba akong iniintay na kapalit? May iniintay ba akong kapalit pag nagbibigay ako sa misis ko? Wala. Bakit? Mahal ko lang siya, kaya ako nagbibigay. Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magbibigay ng ikapu. Kung gusto mo lang na ikaw ay gantihan ng Diyos, mali po yan. Madi-disappoint po kayo doon. Kaya tayo nagbibigay ng 10 bahagi ng iyong pera, walang ibang dahilan because you have a new life, at dahil nagkaroon ka ng malinaw na isip at puso, binago ka na, you love God, that's why you are doing that. Sino sa inyo, gusto mo yung asawa mo, every time na magbibigay ka sa asawa mo, kailangan gumanti ka, ha? Hoy, binigyan kita nito, dapat gantihan mo ako. Anong klaseng relationship yon? Walang kwentang relationship yon. Kaya nga magulo buhay ninyo, tama? Bakit magulo buhay ng mga tao? Kasi pag gusto niya, pag gumawa siya, may babalik. Hindi nga ganun ang buhay. Hindi po ganun. At hindi rin tinuturo ng Diyos yun. Walang tinuturo ang Diyos doon. Kaya natin ang ginagawa natin because we love God and we obey God. Huwag nyo nang dagdagan. Alright? Huwag nyong dagdagan. Ang prosperity po at abundance is not about money. It's about the life that you are serving for the purpose, for the use of God. That's prosperity and abundance. Meron kang kapayapaan sa isip. That's prosperity. Kaya tingnan nyo, may mga mayayaman nagpapakamatay. So, hindi pera talaga ang ibig sabihin ng prosperity. Hindi pera ibig sabihin ng abundance. May pera na, nagnanakaw pa. Diba? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Ano mapapala mo? Mapasayuman ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kung mapapalayo ka naman sa Diyos. So, ano ibig sabihin? Hindi talaga pera ang pinaka-importante. Ano ang importante? Yung relasyon mo sa Diyos. Andiyan pa po ba kayo? So,
Ewan ko kung nagbabasa kayo ng Bible. Kung nagbabasa kayo ng Bible, sigurado nabasa nyo to. Isang araw, humarap si Satanas kay Jesus. At ang sabi ni Satanas kay Jesus, nakikita mo ba lahat yan? Yung pera na yan, kayamanan. Kaya ko ibigay sa iyo yan. Sabi ni Satanas. Kaya ko ibigay sa iyo. Ibig sabihin, kapatid, kaya kang bigyan ng demonyo ng pera. Kaya. Kaya kang bigyan ng Diyos ng demonyo ng bahay at lupa. Kaya lang sabi niya, sambahin mo lang ako. Alright? Sambahin mo lang ako. So ano ngayon? Ano ibig sabihin? Pag nagkamali po kayo ng pagkaunawa, baka mamaya akala mo yumayaman ka. Hindi po tungkol sa pera yan. It's about who you will worship in your life. Sino ang sinasamba mo? Baka hindi mo nararamdaman ang sinasamba mo na pala si Satanas. Bakit? Kasi panay trabaho mo. Hindi ka na nagsisimba. Si Satanas yung sinasamba mo nun. Nandiyan po ba kayo? Dahil ang sabi po ng demonyo, bibigyan kita pera. Ano ba gusto mo? Pera? Bahay at lupa? Kotse? Bibigyan ko sa iyo yan. Sambahin mo lang ako. Ano ba sabi ni Lord? Wala kang ibang sasambahin. Diyos lang. Ingat kayo. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka, baka sumasamba ka na sa demonyo, ha? Puro trabaho, puro hanap buhay, puro aral, puro asawa. Baka mamaya sinasamba mo na yung asawa mo. Baka sinasamba mo na yung boyfriend mo, yung girlfriend mo na sinasamba mo. Hindi na si Lord. Tandaan nyo, kaya po namatay si Jesus sa cross at nabuhay siya maguli upang tayo po ay magkaroon ng abundance. Ibig sabihin ng abundance, right? Magandang relasyon sa Diyos. If you have all the money in this world, but without living for God and His plans and purposes, you are the poorest person on earth. Tumingin po kayo rito. Hello? Tumingin po kayo. Sige, tumingin po kayo. Huwag muna kayong tumingin sa inyong cellphone. Basahin po ninyo to. Kapag hindi ka nabubuhay para sa Diyos at sa kanyang mga plano at layunin sa buhay, ikaw ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa. I don't care if you are the richest person in the world. Sabi ni Jesus, ano ang mapapala mo? Mapasayuman ang kayamanan ng sanlibutang ito kung ikaw naman ay mapapalayo sa Diyos. Hello? Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Okay? So, kaya po, nakipagbugbugan ng Panginoon. Kaya po, nagkadurog-durog ang katawan niya. Kaya po siya namatay sa krus. Kapatid, lahat ng hadlang, aalisin niya so that you can have an abundant life. Ibig sabihin, maayos na relasyon sa Diyos at isang tao na ginagamit ng Diyos ang buhay mo. Yun ang prosperity. Nagagamit ka ng Diyos. You are serving people and you are worshiping God only. Lord lang. Si Lord lang ang sinasamba mo. Then you are the most abundant person in the whole universe sa patingin ng Diyos. Wala akong pakialam kung ano tingin ng kaklase ko sa akin. Kasi iba sa inyo, di ba? Hangang-hanga kayo. Hello? Sino rito, pag nakita mo yung kapitbahay mo, hangang-hanga ka. Bakit? 3 kotse, malaki bahay, maganda trabaho. Sabi mo, buti pa siya, oh. Ang ganda-ganda ng buhay niya. Sino rito yung ganon? Yung naiinggit ka sa mayayaman. Hindi mo ba naisip, ano tingin ng Diyos sa kanya? Sa akin po, walang kwenta kung ano yung tingin niyo sa tao. Ang pinakamahalaga sa akin, ano tingin ng Diyos sa akin? Pwede siguro sabihin ninyo, no? Buti pa si Pastor Rudy, may kotse, di ba? Merong ganito, may ganyan, may ganyan. Wala sa akin yun. Wala sa akin yun. Ang mahalaga sa akin, ano tingin ng Lord sa akin? Baka mamaya, ang tingin mo sa sarili mo, ang yaman mo. Ang tingin mo sa kapitbahay mo, ang yaman. Ang tingin pala sa iyo ng Diyos, pinakamahirap ka sa lahat. Kasi hindi mahalaga sa iyo yung relasyon mo sa Kanya. Doon sa mga mahilig mag-social media, ngayon po, trending ngayon yun, ha? Trending ngayon yun. Ewan ko kung sino sa inyo rito pinanganak sa kuweba. Meron ba rito pinanganak sa kuweba? So, social media, trending ngayon.
Nung isang araw, nagkaroon po ng gathering ng mga pinakamayayaman, pinakasikat na mga artista sa Hollywood. At meron po silang awarding, ang tawag, Golden Globes Award. Alright? Golden Globe Award. Narinig nyo na yun, tama? Ako, alam ko yun. Dati akong tiga showbiz. Right? Sa Hollywood, Los Angeles, California. 3 taon po ako natira dyan. So, yung lugar po na yan ay lugar ng mayayaman, mga sikat. Yung pong host doon sa Golden Globes Award, pinastos niya po si Lord. Pinastos niya talaga. Pinagtawanan po nila. Nung sinabi niya na dito sa city na ito, walang Diyos dito, tawanan sila. O, tawanan. There is no God in this city. Sabi nila. After 2 days, nagkaroon ng maliit na apoy doon sa isang, doon lang, maliit na apoy lang. Kasi mainit po eh. Nang mainit, siyempre. Alam niyo po sa California, kaya lagi may sunog dyan. Kasi nga, bihirang umulan dyan eh. Kahit may basag na bote. Alam niyo yung basag na bote? Pinagmumulan ng sunog po yun. Kasi pag mainit, nagkakaroon po ng effect, ng magnifying effect. So pag mainit, yung basag na bote, lumilikha po yun ng apoy sa mga gubat nila. Kaya madaling magkasunog po sa California. 2 days after nung pinagtawanan nila ang Diyos, yung nagsimula sa Palisades, lugar ng mayayaman po yun. Alright? Kumalat na po ng kumalat ang apoy. Hanggang ngayon po, nagsasalita po ako, hindi pa po napipigil ang apoy. 1 linggo na po. Sunog ang mga bahay na ang halaga is $1 million, $2 million. Nasunugan si Harrison Ford, nasunugan si Steven Spielberg, nasunugan si Paris Hilton, nasunugan yung magagaling na mga artista sa Hollywood, nasunugan yung mga magagaling na scriptwriter sa Hollywood. Kasi ipinwera nila ang Diyos sa equation ng kanilang buhay. Wala akong pakialam, kahit ano pang itsura mo, maganda ka, mataas pinag-aralan mo, wala akong pakialam. Kahit college graduate ka, pag inalis mo ang Diyos sa equation ng buhay mo, huwag ka mainip. Isang araw, may masamang mangyayari. Mag-intay ka lang. Mag-intay ka lang. Ang dami ko nakikitang ganyan, ang sisipag. Naawa ako. Pumunta ako sa isang bahay, ang sipag-sipag niya. Sabi niya sa akin, Pastor, mula bata pa po kami, ang nanay ko, lola ko po, ito na po ang trabaho namin. Kami po ang pinakasikat na nagluluto ng ganitong pagkain for 60 years. Pero kita mo buhay nila, hirap. Pero ang sisipag. Pero hirap. Ano problema niya? Wala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi sila nabubuhay para sa plano ng Diyos. Nabubuhay lang sila para kumain, magbayad ng Meralco, magbayad ng tubig, gumawa ng pera, gumawa ng bata, mag-asawa, mag-anak, magpaaral ng anak. Those things are good, but it's not the purpose of God in your life. Magandang mag-aral, magandang mag-asawa, magandang maghanap buhay, maganda po yun. Pero hindi po yun. Hindi yun ang dahilan kung bakit ka ipinanganak sa mundong ito. Kung paanong si Jesus pinanganak. Hindi siya nag-asawa, hindi siya nag-aral, hindi po siya bumili bahay, hindi siya bumili bangka, hindi ko sinasabing masama yun, para ipakita lang ng Lord, bakit ka ipinanganak sa lupa? Katulad ni Jesus. Ano yun? Maglingkod sa tao at maglingkod sa Diyos. Mabuti ka pa nga. Nag-aaral ka pa nga eh. Mabuti ka pa nga, may asawa at anak ka pa nga. Si Jesus wala eh. Mabuti ka pa nga, may tinitirang kang sariling bahay. Si Jesus nakikitira. Mabuti ka pa nga, sumasakay ka sa Grab, sa taxi, may kotse ka. Si Jesus naglalakad. Alright? Kaya makikita mo, maling-mali ang buhay ng marami sa atin. Tama? Maling-mali. May kotse ka, nakakapag-grab ka, meron kang air-condition na kwarto, nag-aaral ang anak mo, meron kang sasakyan, maganda ang damit mo. Si Jesus wala lahat yan. Ibig sabihin, baka nagkakamali ka sa pagkakaintindi mo ng buhay.
Maybe you have a wrong interpretation of how life works. Kaya marami sa inyo ang sipag sa trabaho. Wala naman ang Diyos. Mali ang interpretation mo ng buhay. You have the wrong interpretation of how life works. Nakita nyo yung katabi mo, hirap sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Dito sa dulos, maraming mahirap ang buhay. Nakakaawa. Hindi mo naman pwedeng bigyan ng pera. Kasi yung mahirap sa inyo, kahit bigyan ko 1,000,000, isang buwan, mahirap ka ulit. Tama, mali. Yung mahirap na tao, bigyan mo na 1,000,000, isang buwan, mahirap na naman siya. Kasi hindi naman talaga pera ang susi. Ang susi sa totoong buhay, life to the full, is to be abundant with God, is to be prosperous with the presence of God, is to obey the purpose of God. Amen. Yun ang susi ng totoong buhay. Hindi pera, hindi education, hindi makagraduate sa college. Hindi yung laki ng sweldo mo, wala yan. Isang cancer lang yan, ubos lahat yan. Tama? Isang cancer. Isang sunog. Tama yung ginawa ng Lord sa Los Angeles. Ngayon, hindi pa ba sila natuto nung COVID? Kapatid, ikaw ba? Hindi ka pa ba natuto nung COVID? May nagawa ba ang pera mo nung COVID? May nagawa ba ang mga boss mo, natulungan ka ba ng boss mo nung COVID? Hindi pa natuto ang tao ng 2019 and 2020. Pinakita na ng Diyos, wala kayong magagawa. Kapag gusto ko, wala kayong magagawa. Hanggang ngayon, di pa rin sila natututo. Nung sinabi ng host, sabi ng babae, doon sa Golden Globes Award, in this city, there is no God. Tawanan sila. Sabi niya, dito, wala ang Diyos dito. Imagine, ang lakas ng loob mo. Tawanan, tawan. O ngayon, lahat ng tumawa, sunog ang bahay. Nandiyan pa po ba kayo? Alright. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Baka nagkakamali ka ng interpretasyon ng buhay. Baka akala ng mga dalaga rito, kilay is life. Baka akala ng mga dalaga rito, magkasyota lang ako, masaya na ako. Akala ng mga binata, magkaroon lang ako ng girlfriend, magkaroon lang ako ng asawa, okay na ako. Baka akala na iba, kumakain ako everyday, okay na ako. Wala kayong gagawin kundi magbayad ng utang. Utang sa Meralco, utang sa tubig, utang sa bills. Kapatid, hindi ganyan ang purpose. Hindi ganyan. Hindi namatay si Jesus sa cross para sa ganyang buhay. Life to the full. Amen? Pangatlo at panghuli, ang ginawa po ng Panginoon is to give us eternal life. Eternal life. Buhay na walang hanggan. So, ang nakikita mo ngayon ay temporary lang, alright? Lahat na nakikita nyo ngayon ay temporary, pansamantala lang. Kaya ingat dahil baka masyado kang ma-engross sa temporary. Ang trabaho mo, temporary lang yan. Isang araw tatanda ka, magre-retire ka. Hindi mo kaya magtrabaho hanggang 80 years old. Ibig sabihin, ang trabaho mo ay temporary. Ang business mo, temporary. Hindi, lahat nagbabago. Nothing lasts forever. Only the kingdom of God remains. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Lahat magbabago. Yung kalusugan mo, magbabago yan. Hihina ka, magkakasakit ka. Hindi ka forever young. Alright? So, temporary lahat yan. So, huwag kayong masyadong kumapit sa temporary. Huwag kayong masyadong na-engross sa temporary. Dahil ang sabi mo, ikaw ay born-again Christian. Ako po, born-again Christian. Kaya alam nyo, habang nandito ako sa temporary na buhay, ang inaasikaso ko po ay yung mga eternal things today. Although, nandito po tayo sa pansamantala. Nagtatrabaho ka, pansamantala lang yan. Alright, kapatid? Hello? Mga employee, pansamantala lang yan. O doon sa mga nanay, pansamantala lang yan.
Mga bata, yung pag-aaral nyo, pansamantala lang yan. Yung mga bata, hindi ka forever bata, tatanda ka. Alright? Kaya habang nandito tayo, every day, ang bigyan mo ng pansin ay yung mga eternal things. Kaya namatay si Jesus sa cross para bigyan mo ng pansin. Yung susunod na buhay, huwag itong buhay na ito. Kasi dito hanggang 70 ka lang, ako mamamatay po ako. Sigurado yun. Kahit anong iwas mo sa kamatayan, mamamatay talaga ako dyan. Pwedeng 80, kung medyo malakas-lakas ka, 90. But ang bottom line, hindi ka panghabang buhay dito sa mundong ito. Ibig sabihin, gayahin mo si Jesus. Bakit? Ano ba si Jesus? 33 lang siya. Alam ni Jesus na hindi siya mabubuhay ng 34 years. 33 lang. So ano ginawa niya? Inasikaso niya yung lahat ng pangwalang hanggan. Kaya ibabuhay ni Jesus, tama? Kaya makikita mo, ibabuhay ni Pastor Rudy sa mga tigadulos na nabubuhay lang for temporary things. Mas masaya ako sa inyo. Mas blessed ako sa inyo. Mas pinagpala ako kaysa sa inyo. Bakit? Kasi hindi ko po inuubos yung oras at lakas ko sa mga temporary. Nagbago na po ang isip ko. Alam ko may kabilang buhay at yun ang pinakamahalaga. Kaya tayong lahat dito sa dulos, hindi masamang maghanap buhay. Hindi masama yun. Hindi masamang mag-asawa, mag-anak, mahalin mo yung pati aso. Mahalin nyo, gawin nyo na lahat ng temporary. Okay lang yun. Nandiyan pa po ba kayo? Ako, may alaga ako 15 pusa. Baka gusto nyo po sumama doon sa pusa ko. Araw-araw, iniintindi ko pagkain nun everyday. Araw-araw. Kaya lang, alam ko, temporary lang yun, di ba? So, may alaga ako 15 pusa, 4 na aso. Pero hindi yun ang buhay ko. Ang buhay ko araw-araw ay para sa walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, brother, sabihin mo sa brother mo, sister, it's about the eternal things. Kaya alam mo, yung mga taong hindi nila nakikita yon, tingnan niyo buhay nila, puro pag dito lang sa mundo. Puro pera, puro kain, tulog, pahinga, pasyal. Ano ginawa mo para sa eternal things? Tingnan niyo sabi ni Paul. Basahin natin. Ako, kukulangin yung tao sa oras. Sabi po ni Paul, I have done my best in the race. I have run the full distance. And I have kept the faith. Bakit daw? Bakit niya sinabi yung verse 7? Now there is waiting for me the victory prize of being put right with God, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. Sabi ni Pablo, nandito ako sa daigdig ngayon, pero hindi ito pang matagalan. Ang ginagawa ko ngayon ay naghahanda para si Lord isang araw, bibigyan ako ng reward. Alam niyo si Pastor Rudy, doon ako excited. Kaya hindi ako takot mamatay eh. Bakit? Dahil pag namatay po ako, ibibigay sa akin ng Panginoon ko, harapan na, face to face, yung reward, the righteous judge on that day. At yung day na yon, darating yon. Ewan ko sa inyo, hindi ko alam kung haharap kayo kay Jesus para may reward, hindi ko alam. Pero ang haharap lang kay Jesus na may reward, yung sabi niya, I have done my best in the race. I have run the full distance. Hindi tumigil. Tinapos niya yung karera ng pananampalataya. Kaya ang sabi niya, haharap si Jesus sa akin, bibigay niya sa akin yung reward. Diyos ko po, ano kaya itsura? Doon ako excited. Doon ako excited. Ang sabi ng Matthew 6:33, bibilisan ko na po, kasi lapit na po ang oras ko. Ang sabi ng Matthew 6:33, habang nandito ka sa lupa, isipin mo yung mga bagay na panglangit. Paano? You seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Habang nandito kayo sa lupa, mga kapatid, pero inaasikaso natin yung mga panglangit. Araw-araw po ang pinag-uusapan dito, hindi po linggo-linggo, ha?
Mga kapatid, araw-araw ang pinag-uusapan. Pagdating sa kingdom of God, hindi po lingguhan yan. Araw-araw ang pinag-uusapan. Sabihin mo nga, seek first. First. One more time. Sabihin mo nga, first. Alright? Unahin mo raw. Una. Uno. First. Primero. Ano pa ba sa Bisaya yun? First. At lagay nga natin, first. Lagay mo yung word niya dyan. Yan, yung acronym. Bibilisan ko po. Alright? Meron pa akong 10 minutes. 10 minutes. Ano ibig sabihin ng first? Una. Ano ibig sabihin ng F? Sa finances, unahin mo talaga ang Diyos. Again, hindi pilitan, pero gawa mo ng paraan. Kung alam mo na sa pagbibigay mo, hindi sa pilitan ng pagbibigay. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi sa pilitan ng pagbibigay ng ikapu. Pero kung alam mo na ang pagbibigay mo ng ikapu ay makapagpapalapit sa iyo sa Diyos, pilitin mo sarili mo. Pilitin mo sarili mo. Hindi ko kayo pinipilit, pero pilitin mo sarili mo. Kung alam mo na ang pagbibigay mo ng 10% ay makapagpapalapit sa iyo dahil ang sabi, seek first. Saan first ang Diyos? Sa pera. Ingat kayo kasi lahat ng bagay na mas mataas sa Diyos, yun na ang Diyos mo. Ang marami nagsisimba paglinggo, hindi si Jesus ang Diyos. Ang Diyos nila, pera. Kaya, ang sabi ng Bible, unahin mo siya sa pera mo. Pangalawa, yung interest. Ano yung love interest mo? Una ba si Lord sa love interest? Mga babae, kapag ba kayo gusto nyo magka-boyfriend, kasali ba si Lord sa interest na yan? Lord, tulungan mo naman ako. Di ba? Mga dalaga, ganun ba kayo? O yung mga dalaga, kahit sino may itsura, di ba? Laman tiyan din yan. Di ba? Kaya tamo, maraming dalaga, wasak-wasak ang buhay. Kasi hindi kasama si Lord sa love interest mo eh. Di ba? Business interest. Nagpe-pray ba kayo pag magbubukas ng business? Kasali ba si Lord sa mga interest niyo? Lilipat kayo ng bahay, maghahanap ng trabaho, job interest, kasama ba? Una ba ang Diyos sa interest niyo? Nagpe-pray ba kayo every time na meron kayong pinaplano? Hindi, ano? Kaya mahirapan talaga kayo ngayon 2025. Kasi ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako sa pera mo, sa mga interest mo. Ano yung R? Relationships. Hindi pwede na mali ang relationships natin. Una, nandun si Lord sa relationships. Right? Mga babae, hindi pwedeng ang partnership ay babae sa babae, ha? Hindi pwede nagpapakasal ang dalawang babae. Hindi pwede nai-inlove yung lalaki sa lalaki. Maling relationship yon. Kung talagang inuuna si Jesus sa relationships, pinagpe-pray mo ang lahat ng relationships. Amen? Pati relasyon ko sa misis ko, pinagpe-pray ko lagi yan. Yung relasyon ko sa 3 kong anak, yung relasyon ko sa inyo, sa mga tigadulos, sa mga relasyon ko, kasama, kaya wala akong galit, wala akong sama ng loob, wala po akong bitterness sa puso. Kasi una ang Panginoon sa aking relationships. Kapag marami kang kaaway, kapatid, listen, pag marami kang kasamaan ng loob, makinig po kayo mabuti ha. Ibig sabihin, hindi talaga tama ang relasyon mo kay Jesus. Pag maraming tampo, pag maraming hinanakit sa kapwa, pag hindi makapagpatawad, delikado yan. Delikado. Kasi ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako ha. At lahat ng kailangan mo, sagot ko na yan. Hindi ka mabubuhay para sa pera, hindi ka mabubuhay para magbayad ng kuryente, Meralco, hindi ka mabubuhay para kumain, para uminom, hindi ka mabubuhay para matulog, mabubuhay ka talaga para sa plano ng Diyos. At lahat ng kailangan mo, sabi ng Panginoon, gusto mo lumigaya? Papaligayahin kita. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo mapapasaya ng syota mo ng katulad ng pagpapaligaya ng Panginoon. Makinig kayo, hindi maibibigay ng asawa nyo ang life to the full. Only God can do it. Kahit ano pa yung asawa mo. Sige po, palakpakan natin ng Diyos.
your career, your educational attainment cannot give you happiness. Money cannot give you full life. Only Jesus can give you full life. Life to the full. Wala kayong makikita sa mundong ito. Tumingin na kayo sa paligid. Tumingin na kayo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka mapapaligaya yan. Kukonsumihin ka nga yan. Yung anak mo, yung anak ko, hindi nila ako mapapaligaya to the full. Yung misis ko, hindi niya ako mapapaligaya to the full. Ako din, ganun din. Pero kapag ang Panginoon na nasa gitna ng mga relationships, sabi niya, I have come that you may have life to the full. Ito pong cellphone ko, mahal po ito. Pero alam niyo po ba, hindi ko ito nagagamit ng to the full. 30% lang, texting, tawag, picture. Ang mahal-mahal. Katulad na maraming tao, binayaran ka ni Jesus, binili ka ng mahal, pero hindi ka nagagamit to the full. Kasi mali ang relationships mo, mali ang interest mo. Pagdating sa pera, madamot ka. Pagdating sa pera, hindi ka sumusunod sa Diyos. Pagdating sa love life, hindi mo alam yung prayer na let your will be done. Not my will, but your will be done. Alam niyo ba yung prayer na yun? Panginoon, wag po ako ang masunod, ikaw. Alam niyo yung prayer na yun? Kaya nga magulo buhay. Letter S, schedules. Schedules. Alright? Sa schedule ko, una si Jesus. Sa schedule nyo ba? Una ba si Jesus sa schedule nyo? Halimbawa, pag linggo, ano schedule nyo pag linggo? Una ba ang Diyos? O una na yung birthday, fiesta, diba? Mag-outing. Kaya, mahirap, tama? Mahirap talagang mangyari yung gusto ng Diyos. Ang schedule ko, pag gising ko sa umaga, hindi ako kakain, hindi ako, babasa muna akong Bible, magpe-pray po ako, magwo-worship ako. That's my schedule every day. Sa schedule ko, una ang Panginoon. Una talaga siya. Sa gabi, hindi ako nag-i-schedule matulog hanggang hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa. Pag linggo, sa loob ng 35 years, schedule ko, bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Linggo, bahay ng Diyos. Pera, naka-schedule ang pera ko, 10%. Sa bahay ka ng Diyos. Naka-schedule lahat yan. Alright? Yung aming pamilya, naka-schedule na sila that we will serve the Lord. Naka-schedule lahat po yan. And lastly, troubles. Letter T, troubles. Huwag kayong mag-alala. Dadating ang problema. Kung wala po kayong problema ngayon, may problema ang paparating. Believe me. At kapag dumadating ang problema, kanino ka unang lumalapit? Sa kaibigan, tama? Saan mangungutang? Sino rito pag may sakit, takbo ka ng doktor? Nagkasakit si baby, nagkasakit si bunso, nagkasakit si kuya. Uy, punta ng ospital. Mali, no? Mali, ano? Hindi kami nagpapadala sa doktor. Nagdo-doktor kami, ha? Baka mamaya, hindi nyo ako maintindihan. Kami po ay nagpapadoktor, nagpapa-ospital. Pero pag merong may sakit sa amin, pumupunta muna kami sa totoong manggagamot, ang Panginoong Jesus. Kahit anong problema dumating, luluhod muna ako dyan. Pag may problema, kaya hindi ako pwedeng takutin ng problema. Alam niyo yun? Of course, hindi napipigilan ng problema. Si Pastor Rudy, mas malalaki problema ko kaysa sa inyo. Maniwala po kayo, mas malaki ang problema ko kaysa sa inyo. Pero hindi ako kayang ibagsak ng problema. Hindi dahil malakas po ako. No, hindi ako malakas. Alam ko lang na lumuhod. Pag dumadating ang problema, hindi ko po ginagamit yung paa ko. Ang ginagamit ko po, tuhod ko. Kasi yung marami sa inyo, pag may problema, takbo rito, takbo ron, takbo rito, takbo ron. Tama? Ako po, ang una kong ginagamit, pag may dumating na problema sa pera, kalusugan, pamilya, ang una ko pong ginagamit, yung tuhod ko. Luluhod po talaga ako. Panginoon, ano po gagawin ko? Kahit wala ako madinig na sagot, alam ng Diyos ang gagawin niya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Lahat po ng iyon, lahat ng yan, ay possible na mangyari sa iyo ngayon 2025. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil napakabuti ng Diyos. Binigay ang anak niya si Jesus. Kaya nga may Christmas. Hindi lang yon, namatay po siya sa cross. Hindi lang yon, nabuhay po siya maguli. Para matiyak na kayo po, ikaw at ako, ay makapamuhay ng buhay na totoong buhay. Hindi katulad ng buhay ng hayop. Ang hayop may buhay. Ang halaman may buhay. Ang insekto, isda may buhay. Pero iba yung buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin sa aso, yung alaga kong aso, I want life to the full for you. Hindi ho yun. Hindi ho talaga ganun yun. Sila kumain lang, okay na yun. Pero tayo, hindi ho pagkain ang mahalaga sa atin. Hindi tulog ang mahalaga sa atin. Ang mahalaga sa atin yung buhay na nakaayon sa plano ng Diyos. Pwede po ba tumayo tayo lahat? Lord, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo sa aming lahat. Turuan mo kami everyday, Lord. Kung sino po rito may karamdaman, di na nyo kailangan pumunta sa harapan, magpe-pray po tayo. Baka sakali, maintindihan nyo ako, no? May sasabihin po ako sa inyo. Alam mo ba na ang giving mo ay directly connected sa iyong healing? Ano kailangan mong healing? Kailangan mo ba ng healing sa relationships? Baka mamaya magkakaaway kayo ng pamilya. Baka mamaya ikaw ay merong emotional na mga problem. Baka mamaya merong galit na galit ka lagi, mainitin ang ulo mo. Ang sabi ng Bible, it's more blessed to give. Again, hindi pera yun, ha? Hindi ho pera. Alright? Hindi pera babalik sa'yo. Pero yung giving mo ay connected sa healing mo. Minsan kailangan yung subukan, sabi ng Panginoon, test me on this. Minsan, kailangan mo subukan ng Diyos. Kasi sabi niya, subukan mo ako. Ibigay mo ng buong buo yung para sa akin. Tingnan mo. Sabi niya, tingnan mo. Pagagalingin ko lahat ang sakit. Hindi totoo po yun. Kaya bago ako magtapos, maraming may sakit, ama. Yung iba sa inyo, may kidney problem. Yung iba sa inyo, may problem sa baga. Yung iba sa inyo, may problem sa puso. Yung iba naman sa inyo, may problem kayo pagdating sa inggitero ka, mayabang ka. Di ba? Masama ugali mo. Kailangan mo ng healing dyan eh. Matampuhin ka, maramdamin ka. May sakit ka nun. Alam mo ba yun? May sakit ka? Kasi hindi ganun ang plano ng Diyos na ikaw ay maging mainggitin, matampuhin, maramdamin, magagalitin. Alam nyo, subukan nyo ang Diyos. Sabi niya, it's more blessed to give. Mas pinagpapala ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. Ano ba naman yun? Diba? Ano ba naman yung tatanggap? Ano ba naman yung binibigay mo? Ang liliit. Pero grabe yung binibigay ng Diyos. Kaya nagsisimula po ang blessing sa pagbibigay. Kung sino man po may sakit dito, kung sino man po dito nangangailangan ng kaayusan sa pamilya, baka matagal na kayo hindi nag-uusap ng anak mo, ng asawa mo, ng nanay mo, then taas mo lang kamay mo, we will pray. Kailangan mo ng healing sa katawan. Baka may hika ka, may asthma ka, meron kang rayuma, matindi, bata-bata mo pa. Pero mo, 18 ka pa lang, may rayuma ka na. Matindi na yun. Hindi ka na 80 anyos. Kailangan mo ng healing kasi kahapon nagkasala ka. Di ba nagkasala? Sino yung nagkasala sa inyo kahapon? Meron kang ginawa na grabe, lungkot na lungkot ka. Pagagalingin ka ng Panginoon ngayon. Just give everything to the Lord. Taas natin kamay natin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat sa kagalingan na galing sa iyo. Sabihin mo, aming Ama, masunod ang kalooban mo sa aking buhay. Binibigay ko sa iyo. Sabihin mo nga, binibigay ko sa iyo
lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking sakit. Ayoko na ng sakit. Sa'yo na yung sakit. Ayoko na ng kahirapan, Panginoon. Sabihin mo, binibigay ko sa iyo ang kahirapan. Hindi kami pulubi, kami ay mayaman. Kaya, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang lahat ng bagay na hindi galing sa iyo. Tinatapon ko po ito sa malalim na dagat. At dahil sa cross, sabihin mo nga kapatid, dahil sa ginawa mo sa cross, meron na akong buhay. Buhay na ganap. Buhay na kasiyasiya. Kahit maigsi lang ang buhay, pero gagamitin mo ang buhay na yan para sa hanggang kabilang buhay. Salamat po. Sa iyo ang papuri. Sabihin mo sa Diyos, sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.